Magandang umaga pong muli sa inyo mga kapatid. Papuri at pasasalamat po natin sa Panginoong Diyos na buhay at binigyan na naman po niya po tayo muli ng bagong buhay, bagong kalakasan na tinatamasa natin sa mga sandaling ito. At pasasalamat ko na binigyan na naman po ako ng ganitong pagkakataon upang mangusap po sa inyo at makapagpahayag at magbigay ng mga mensahe at aral mula po sa banal na kasulatan. At bago ako mag-umpisa na magtalumpati mga kapatid, hinihiling ko po na tayo po ay mag-ukol ng kaunting panalangin po sa Panginoong Diyos na buhay. Batid ko po na ito po ay mayroon po tayong kinikilalang Diyos sa ating mga buhay. Saglit lang po natin ipikit ang ating mga mata at iyo ko ang ating mga ulo dahil po tayo po ay mananalangin na po. Ano po mga kapatid? Panginoong Diyos Ama na gumawa ng langit at lupa sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu, binubuksan namin ang aming puso, kaisipan, Lord God. Tinatanggap ka namin aming Panginoong Diyos at tigapagligtas, Lord God. Kung anumang pong bahid dungis na karumihan sa aming puso na hindi ka makapasok at makapaghari, linisin mo po ito, Panginoong Diyos. Kami po ay humihingi ng kapatawaran kasama ng aking mga kapatid na ito na kasalukuyang nanonood sa kanyang mga ng kanyang cellphone. Lord, ikaw lamang po ang nakakaalam ng laman ng puso ng bawat isa po sa amin. Lord God, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, sinasadya man o hindi sinasadya, Lord God. Patawarin mo po kami at sa iyong mga salita at pangako sa 1 John 1:9, kung aming aaminin ang aming mga kasalanan sa inyong harapan, ay ito po ay inyong kakalimutan at ito po tatanggapin mo po ang aming pagsamot, paghingi ng tawad sa inyo, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoong Diyos Ama, sa iyong salita mo at pangako na aming panghahawakan na kami po ay tinatanggap po na at kami po ay makakalapit sa iyong banal mong trono ng biyaya, Lord God. Kung ano man po ang mga bagay pa na hindi pa makapaghari sa aming puso at isipan, maging aming mga sakit karamdaman, ito po itanggalin mo po, Panginoong Diyos, at palitan mo ng bago upang kami po ay makakalapit ng husto sa iyong banal mong trono ng biyaya. Ganon din po sa aking mga kapatid na mayroong karamdaman, Lord God, gabayan mo po sila. At kung sila po tatawag sa iyo sa iyong banal mong pangalan, tugunin mo po ang kanilang pangapanalangin at pagalingin mo po sila, Panginoong Diyos, sa kanilang mga kahilingan sa inyo, Panginoong Diyos. Lord God, patunayan mo ang banal mong salita na aming pinanghahawakan sa John chapter 15 verse 7, Lord God. Kung sinabi po nyo doon, kung ano man po ang kahilingan namin sa iyong banal mong pangalan at manatili sa amin ang inyong banal mong salita, ay anumang aming hilingan ay inyong aming makatatanggap. Kaya Lord God, umaasa po kami sa iyong banal mong salitang ito na aming makakamit ang kapatawaran at kagalingan ng aming mga sakit karamdaman. Ito ang aming samot panalangin. Ikaw ang maluwalhati at makaparangalan sa dakilang araw na ito. Sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong. Hello mga kapatid, andyan pa po ba kayo? Hello, dire-diretso na po ako sa ating topic. Kung mayroon po kayong banal na kasulatan dyan, ay makipagbukas po kayo sa akin sa Lucas, sa bagong tipan po, sa Lucas chapter 2 verse 8 up to 20. Medyo mahaba pang kwento po ito. Ano po, ganun man mga kapatid, mga tatlong kategory lang po o series ang aking kunawa dito. Ang iba po ay isasalaysay ko na lang po sa abot ng aking makakaya. Ano po mga kapatid? At kung wala po namang Bible po dyan, ay makinig at magbulay-bulay po tayong lahat. Ano po mga kapatid? Ang topic po natin ay ang diwa ng Pasko. At ang pangalawa, ang pinakasintro ng regalo ng Panginoong Diyos. At ang pangatlo ay ang diwa ng Paskwa.
Ito po ay nakapaloob po sa ating topic na pag-uusapan sa sandaling ito, mga kapatid. At dito, kung handa na po kayo, ay ito, magbasa na po ako sa Lucas chapter 2 verse 10 to 12 po. Kaya sinabi na sa sa verse 8 at saka 9, ito po ang mayroon pong mga tupa na namamastol po sa bukid sa gabi. Mayroon pong isang anghel doon na lumapit sa mga nagmamastol po ng mga tupa at pinagbilinan po sila. Dito na po sa verse 10. Kaya sinabi sa kanila ng anghel ng Panginoon, huwag kayong matakot sapagkat narito dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. 11. Sapagkat ipinganak sa inyo ngayon lungsod ni David ang Kristo ang Panginoon. 12. Ito ang magiging palatandaan ninyo, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na balot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Papuri at papasalamat sa Panginoong Diyos na buhay sa kanyang pagkasulat at pagkabasa. At ito po ay maintindihan po na sana natin, mga kapatid. At dito sa pag-uusap ng mayon ng mga anghel sa mga pastol ng tupa, sila po ay pinunta po sa bayan ng Bethlehem upang hanapin po ang pinanganak na dakilang tigapagligtas. Nang ito po ay kanilang matagpuan at sila po ay nagpuri at nagpasalamat at sila po ay umuwi at ibinalita sa kanilang nayon. At ito po ay nabalitaan ng 3 pantas, kaya pumunta po sila kay Haring Herodes at tinanong po nila kung nasaan doon ang isinilang na dakilang tigapagligtas, at sinabihan din po nila ng hari na kung matagpuan po nila ito po ay ipaalam sa kanya. Ngayon, mga kapatid, sila po ay naglakbay ang 3 pantas at di doon po natagpuan nila sa bayan ng Bethlehem. Mga kapatid, ang kapanganakan ng Panginoong Hesus. At sila po ay nagpuri at sumamba at nagbigay po sila ng kagandahang loob po. At noon sila po ipauwi na, pinagbilinan po sila ng anghel ng Panginoong Diyos na wag na silang bumalik kay Haring Herodes. Nag-iba na po sila ng daan papauwi. At nang malaman ito ni Haring Herodes, nagalit at pinapatay lahat po ng mga sanggol po doon. Ito po ay sa ibang translation na po dito sa Mateo, yung sinasabi ko po. At dito may sa Lucas po puro kagalakan po. Ganon din po sa Mateo. Doon po ay nagkasabay po doon ang araw ng kagalakan at araw ng kalungkutan. Doon po pinapatay lahat ni Haring Herodes ang mga bata na isinilang sa araw na yon. Kaya pinagbilinan ng Panginoon Diyos ng mga kanyang anghel na umalis ang mag-asawa o sina Jose at Maria na umalis po sa bayan ng Bethlehem. Mga kapatid? Kaya mga kapatid, sa kasalukuyang panahon noon ay wala pong pagdiriwang na Pasko. Dito la sa ating kapanahunan ay mayroon po. Yun po ang palatandaan ng araw ng kapanganakan ng Panginoong Diyos o Hesus. Dito po sa lalong-lalo na po pagsapit ng December 25. Mga kapatid, doon po nagkatipon-tipon ang bawat pamilya na sila po ay magsaya at buong maghapon at buong magdamag at pinagsasaluhan ang kanilang mga naihandang pagkain sa gabi at tatanggap po sila ng regalo. Tama po ba? Yun po ang kinaugalian po natin. Pero hindi po nila alam kung ano ang sentro ng tunay na kadakilaan ng Panginoong Diyos. Dito po ang pinakasentro po nila dito ay doon po sa John chapter 3 verse 16. Ito po ang sentro ng Pasko o Pasko po natin na dapat ipagdiwag. Pero dito
pansinin po ninyo dito, 2 bagay po ang tinutumbok dito at 3 bagay din po ang babanggitin ko po dito. Na ayon sa aking pananaw po, po mga kapatid. Dito, sa John chapter 3 verse 16, dito sinabi ni Apostol Juan na sinabi ng Panginoong Hesus, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man na kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amin po ba mga kapatid? Papuri at pasasalamat ko sa Panginoong Diyos na buhay sa kanyang minsay po sa atin. Nawa ay naunawaan po natin mga kapatid. 2 bagay po dito ang nabinanggit. Ang huwag mapahamak. Ang sino man sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 2 po ito mga kapatid. Ang buhay na walang hanggan sa kaluwalhatian at kabanalan ng Panginoong Diyos. Pangalawa, buhay na walang hanggan sa Hades, yung mga taong ayaw kumilala sa Panginoong Diyos. Nililinaw ko lang po mga kapatid. Dahil dito po, mayroon po 3 bahagi na kapalob po sa atin na mga tao. Una dito na nakapalob po sa atin ay dito. Alam ng marami na mayroong Diyos, pero wala po silang takot sa Panginoong Diyos. Maging sa kanilang kapwa ay hindi po sila natatakot. Malinaw po ba mga kapatid? Handa silang pumatay at mamatay. Matatagpuan po ito na nakasulat sa John chapter 10 verse 10. Sabi niya dito, ang magnanakaw ay dumating lamang upang magnakaw at pumuksa. Yun po ang unang tao po na ang mga taong kaugalian po. Pangalawang tao naman po ay yung mga relihiyoso o panatikong tao na sumasamba gawa ng kamay ng tao. Sa madaling salita mga kapatid, sila po ay sumasamba sa kawangis ng tao. Alam nila na hindi ito kumikilos o gumagalaw, sinasamba po pa rin po nila. Marahil po mga kapatid, hindi nila naintindihan ang mga aral at minsay sa Ebanghelyo sa banal na kasulatan dahil ayaw po nilang matuto at mag-aral at magsaliksik. Tama po ba o mali po mga kapatid? Yung mga patlong tao naman po ay yung mga sumasamba sa Panginoong Diyos na hindi po nila nakikita, kundi sila po ay nagpasakop at naglilingkod pagkat alam po nila na ang Diyos ay hindi nahawakan o nakikita. Matatagpuan po ito ang verse na ito na John chapter 4 verse 24. Sinabi po niya dito ni Apostol Juan, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasampalataya sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. Amin po ba mga kapatid? Ito po ay napakalinaw po na dapat po nating tandaan. Mga kapatid, na tayo po ay magpasakop sa Kanyang kaluwalhatian at kabanalan. Paano ka po niya tutulungan mga kapatid kung hindi ka naman po nagpapasakop sa Kanyang pamamahala, sa Kanyang ubasan, sa Kanyang mga aral at Ebanghelyo? Tinatalikaran po ninyo ang mga bagay na siyang magliligtas po sa inyo, ang mga aralin ito. Po mga kapatid? At dito makikita po natin kung paano tayo magpasakop sa Kanya. Dito mababasa po natin doon po sa John chapter kung paano tayo hugasan ng Panginoong Diyos. Dito sa John chapter 13 verse 1 up to 20. Dito po natin matutunghayan kung paano tayo magpahugas at magpasakop ng Panginoong Diyos na mayroon pong palatandaan po ito. Mga kapatid? Dito, dahil sa banal na hapunan o Paskwa, ito po yung mayroon din pong pagsasaluhan ng mga bawat pamilya kung mayroon. Sa Paskwa ng pagkabuhay na po ito.
Ano po? Dito hinugasan ng Panginoong Diyos ang kanyang 12 alagad na sila po ay nahugasan sa tubig, ano po, sa kanilang mga paa. At dito, mag-umpisa po ako dito sa John chapter 13 verse 6 to 8 po. At dito, lumapit po si Apostol Pedro dito sa verse 6. Lumapit siya kay Simon Pedro na nagtanong sa kanya, Panginoon, huhugasan mo ba ang aking mga paa? Sumagot si Jesus sa kanya, ang ginagawa ko hindi mo pa maunawan ngayon, ngunit malalaman mo pagkatapos ng mga ito. Sa verse 8, mga kapatid. At dito, sa verse 8 na sabi niya ng Panginoong Diyos sa kanya, sinabi sa kanya ni Pedro, hindi mo huhugasan aking mga paa kailanman. Ano po? Ayaw po niyang magpahugas. Ano po? Sumagot si Jesus sa kanya, kung hindi kita huhugasan ay hindi ka makabakaroon ng kabahagi sa akin. Amin po ba, mga kapatid? Ganon po din po ba kayo kay Apostol Pablo na ayaw po ninyong magpasakop sa kanyang ubasan, sa kanyang mga aral at ibanghilyo? Ano po? Tandaan po natin ang huling sinabi ng Panginoong Yesus dito sa John chapter 13 verse 8 po, na kung hindi tayo magpasakop at magpahugas sa kanya, ano po, wala po tayong kabahagi sa kanyang kaluwalhatian at kabanalan. Tayo po lang po, mga kapatid, na tayo po ay magpasakop sa kanyang pamamahala, ano po, mga aral at ibanghilyo, ano po, mga kapatid. Yun po ang magliligtas po sa atin. Ang kanyang banal na kapangyarihan ng kanyang dugo, siya po ang magpuproteksyon sa atin, at ng kanyang kaluwalhatian, kapangyarihan, hindi po tayo iwan o pababayaan man, maski nasa bingit na tayo ng kamatayan. Malinaw po ba, mga kapatid? At dito sa conclusion ko na po, mga kapatid, sa Lucas chapter 6 verse 27, na dito marami po ang pinagkakabalaan ang kanilang pangkabuhayan, halos makaligtan na po nila ang Panginoong Diyos na buhay. Tama po ba o ano po, mga kapatid, o mali? Dito sa John chapter 6 verse 27, huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkain nasisira, kundi dahil sa pagkain tumatagal para sa buhay na walang hanggan. Amin po ba, mga kapatid? Ito po ang mga salita na ito po ay mga silbing pagkain ng ating spiritual na pamumuhay. Ano po? Yun po ang pinakamahalaga. Kilalanin natin mabuti ang ating sarili at kilalanin natin mabuti kung sino tayo sa harapan ng Panginoong Diyos. Bago mahuli po ang lahat, mga kapatid, ito po ay paalala ko po sa bawat isa po sa atin. Ano po, mga kapatid? Salamat sa iyong pagsubaybay at pagtangkilik po sa akin. Papuri ko sa lahat po sa inyo. Nawa ay makatulong itong mga minsang ito at maligayang Pasko at manibagong taon po sa inyong lahat. At salamat. God bless.